Ang akala niyang kalayaan ay naging bangungot. Ikinulong siya sa kulungan na gawa ng kawayan kasama ng ibang mga batang babae. At pinagsabihan nito na huwag gumawa ng ingay at kung susubukan mong tumakas ay papatayin ka at itatapon sa apoy. Dadalin sila sa malalaking nayon at ipagbibili upang maging alipin sa kung sino man ang may pera. Ang mga bandido ay pumesto sa lambak malapit sa nayon upang pagplanuhan ang susunod na pagdukot, kung saan ito ay magaganap sa ibaba ng isang taga-nayon. Isang taga-nayon ang pupunta sana sa balon at mag-iigib ng tubig. Pero meron siyang napansing kakaiba. Nagpatuloy siya ng may pag-iingat sa pagmamasid at nagtago siya sa likod ng damo. Habang wala pang nakakakita sa kanya, tinitignan niyang maigi ang kampo ng mga bandido. Babaliwalain niya na sana ang mga ito. Hanggang sa may nakita siyang isang kulungan na gawa ng kawayan at may mga bihag ng mga batang babae. Tarantang umalis at nagbago ang isip sa pag-iigib. Nagmamadaling bumaba papuntang nayon. Sa parehong gabi, nagsimulang umulan. Pumagitna siya sa dalawang babae para panatiliing mainit ang kanyang katawan. Hindi sila patay. Wala lang talagang nagsasalita sa kanila dahil rin sa lamig, lungkot, at takot. Bigla niyang naalala ang kanyang mga magulang at hinangad niya na sana ay mabalik ito ulit. At sa gabing iyon, parang may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at tumingin sa kadiliman. At ang anino ay dahan-dahang nagpapakita sa kanya at tinignan niya kung sino ba talaga yon. Pakiramdam na nanginginig ka sa takot dahil ang patay mong amain ay dahan-dahan na lumalapit sa iyo at nagsimulang makipag-usap sa kanya. "Huwag kang mag-alala, anak ko," sabi niya. "Matatapos din tong lahat. Hindi ka naman nila ibibenta. Hindi ka nila gusto dahil ang gusto nilang mangyari ay mamatay ka." Ang batang babae ay sumigaw habang dahan-dahang nawawala ang patay niyang amain. At biglang nagpakita ang isang bandido at pinaghahampas ang kanilang kulungan. "Huwag kang maingay," sabi ng bandido. "Isa pang salita sa inyo, puputulin ko talaga ang inyong lalamunan." Galit na nakatitig ang mga batang babae sa kanya. Nakaramdam na naman siya ng lungkot at gusto na niyang mamatay. Kinaumagahan, isang bandido ang matyagang nagmamatsyag sa taga-nayon. Napansin niyang ang lahat ng tao ay pumupunta sa mataas na gusaling iyon. "Tamang-tama ito," sabi niya sa kanyang sarili. Bumalik siya sa kanilang kampo at umupo kasama ng iba. Napag-isipan nilang magandang oportunidad ito para isorpresa sila dahil nahulog sila sa isang patibong kung saan papatayin ang lahat ng mga kalalakihan. Sa gabing iyon, ang mga bandido ay pupunta na sa bayan at nung aatakihin na sana nila ang taga-nayon, nakita nilang nag-aabang na ito sa daan at nakahawak na ng mga kawayang patpat at handang-handa nang umatake. Alam nilang dadating ang mga bandido at handa na silang idepensa ang kanilang sarili. Isang taga-nayon ang nagsalita. "Napapalibutan na namin kayo, kaya mas mabuting tumalikod na kayo at umalis." Walang bakas ng pag-atras ang mga bandido. Bagkus, pinapili pa nila ito kung aatras ba sila o mamamatay. "Aatras ba kayo o mamamatay kayong lahat?" Narinig ng mga taga-nayon ang sinabi nila kung kaya sinabi nila ito. "Eto na ang huling pagkakataon nyo para umalis. Tumalikod kayo at umatras o mapupuwersa kaming patayin kayong lahat." Sabi ng mga taga-nayon. "Sige, patayin nyo kami." Sabi ng bandido. "Hindi kayo ang mamamatay tao, kundi kami." Yun lang ang huling narinig ng mga taga-nayon. At may mabilis na pana na lumilipad papalapit sa kanila. At isa-isa silang tinamaan at namatay silang lahat. Ang tatlong magagaling pumana pala na bandido ay nagtatago sa kanilang gilid. Nag-aantay lang ng senyas ng kasamahan nila. Nagtagumpay sila sa kanilang plano ayon sa gusto nila. Kaya lahat ng mga lalaking taga-nayon ay walang awang pinatay. At ngayon, hindi lang nila hawak ang nayon, hawak pa nila ang lahat.